Okay, so yung topic natin no, for today is yung analysis of structures. So last time, no, pinag-usapan natin yung trusses, yung equilibrium. Ngayon po is mas mag-go tayo in-depth sa detail. Ngayon, pag-uusapan natin no, yung internal forces na nararamdaman naman ng bawat member natin doon sa trusses. For example, ito, no, nung nag-discuss tayo for equilibrium, ang pinag-usapan lang natin is yung force na nararamdaman nito. Pero ngayon, yung nandito tayo sa analysis of structures, makikita ninyo, lahat po no, nung force na nararamdaman ng bawat supports natin dyan, ng bawat beams natin, is i-cover natin ngayon. So, based po sa ating mga reference book, sabi dito, for the equilibrium of structures made of several connected parts, the internal forces as well the external forces are considered. In the interaction between connected parts, the Newton third law states that the forces of the action and reaction between the bodies in contact have the same magnitude, same line of action, and opposite sense. For example po, no, ito, yung member natin dito. So, kung makikita nyo po, for example, ito, yung point B natin. Di ba meron tayong force dito na papunta or moving towards our point B. Pero kapag kinonsider na natin yung member naman natin na BE, ito, no, yung member BE, makikita nyo, ang naging direction naman natin no, is opposite na doon sa nararamdaman ni member DA. Kaya makikita nyo no, is compressive na yung force natin dito. And pagdating din po dito no, sa analysis of structures, kino-consider na natin kung compressive or tensile yung force na nararamdaman ng object natin. So, paano ba natin masasabing kapag compressive? Kapag compressive po, no, yung force natin is, yung force natin is moving papunta doon sa point of interest natin. And kapag tensile naman po, no, is moving away doon sa point of interest natin. So mamaya po no, mas maintindihan natin siya pagdating natin doon sa mga other slides natin dito sa presentation. Then meron po tayo tatlong categories ng engineering structures na i-consider. Ano po yon? Una is yung frame. It has at least one multiple force member. And then pag trusses naman, no, from two force member. And lastly is yung machine. Structures containing moving parts designed to transmit and modify forces. Pag-usapan natin si truss muna. Kasi ang pag-usapan natin for today is si truss and si frames. So, mag-start muna tayo kay truss. So, define muna natin kung ano si truss. A truss consists of straight members connected at joints. No member is continuous through a joint. Bolted or welded connection are assumed to be pinned together. Forces acting at the member ends reduced to a single force and no couple. So, pinaka-common example ng truss natin dito na nakikita natin is dun po sa mga bubong ng bahay natin. Yung pinagkakapitan ng yero, yun po is yung tinatawag natin na trusses, no? Normally, dati, ang truss is ginagamit dyan is wood, no? Yung material natin. Pero ngayon po is nag-move na tayo into metals. Kasi di ba alam naman natin na ang woods is susceptible siya sa pagkabasa, pagkabulok, then inaanay. Unlike dun sa metals natin, na although may chance sa kalawangin or mag-corrode siya, pero ang nangyayari lang is nalalagyan naman siya ng protective coating. And pagdating naman po sa aircraft, no, yung mga lumang design ng aircraft natin, no, is tinatawag din natin siyang truss type. So, yun naman po yung application nito pagdating sa atin no, sa aviation. Then, ito po siya sabi ko kanina, no, kapag yung forces natin, ang tendency is hinahatak yung member natin or palayo doon sa point of interest, yun po ay tension. And kapag yung force naman natin is, ang tendency is to compress the member, yun naman po yung compression. So, ito po yung mga ilan no, sa example ng truss type natin. Meron tayong Pratt, meron tayong Howe, Fink, meron tayong Baltimore, K-Truss, Stadium, Cantilever Fusion, and Vacuole. So dito po, no, kapag dating sa truss type natin, pag-usapan natin yan, di ba na matatandaan ninyo doon sa previous topic natin, kinuha lang natin yung resultant, yung reaction, and then tapos na. Ngayon po, no, sa portion natin ngayon, sa topic natin ngayon,
iintindihin natin o iisipin natin lahat ng force dito sa bawat member na meron tayo. For example, dito is sinabi sa atin na simple trust. So sabi dito, a rigid trust will not collapse under the application of a load. A simple trust is constructed by successively adding two members and one connection to the basic triangular truss. Yung member na tinatawag natin dito, no? For example, ito, meron tayong 3 members dito. Ano yun? We have member AB, member AC, and member BC. In a simple truss, M is equals to 2J minus R, where M is the total number of members and N is the number of joints, where J is the number of joints and R is the number of reactions. So dito po, no, itong M is equals to 2J minus R, mahalaga na lagi natin itong isipin. Bakit? Kasi yung method na ipapakita ko ngayon, no, is ito lamang po is applicable only for statically determinate trusses. Kapag statically indeterminate na po yung truss natin, is ibang method na yung gagamitin natin. And paano natin ma-check kung statically determinate siya? I-apply lang natin itong M is equals to 2J minus R. Kapag nag-equal po, no, yung value natin ng M is equals to 2J minus R, ibig sabihin, statically determinate. Kapag sinabi naman natin joints, is yun po kung saan yung point na nag-intersect or nag-intersect yung mga member natin. So for example dito, ilang joints po ang meron tayo? We have joint A, joint B, and joint C. So meron tayong tatlong joints and ilan yung reaction forces na meron tayo? Kung meron tayong roller, isa yung reaction. Meron tayong pin, so dalawa yung reaction, so tatlo. So kapag in-apply natin yung formula, M is equals to 2J minus R. Ilang members meron tayo? Di ba meron tayong tatlo, AB, BC, and AC. Then check natin no, kung statically determinate ba siya. So 2 times J, again, yung J natin is number of joints. We have 3. Then minus the 3 reaction. So 2 times 3 equals 6. Minus 3 is equals to 3. Therefore, 3 is equals to 3. So meaning, statically determinate yung truss na given sa atin dito. So for method of joints, itong method of joints natin, no, meron tayong dalawang i-introduce dito for analysis of structure, method of joints and method of section. So regardless po, no, may kanya-kanyang pros and cons naman yung bawat method natin. Ito, si method of joints, ang pros sa kanya is kapag pinapahanap sa atin yung lahat ng internal forces nung bawat member ng truss natin. Kasi dito, method of joints, lahat madadaanan po natin. Mga principle lang naman na gagamitin natin dito, no, is yung summation of forces lang natin. Summation of forces X, summation of forces Y, yun po yung mga equilibrium equation natin. Then, kailangan din po natin dito, no, yung free body diagram natin. Kasi nga po, di ba, for example, mali yung negative yung force na nakuha natin. Ang ibig sabihin lang nun, is mali yung assumption natin ng direction ng ating forces. And then, sabi ko nga po kanina, kailangan nating i-indicate if yung forces natin is under tensile or compressive force siya. So, ano po ba yung procedure natin for analyzing a truss using method of joints? So, una, free body diagram. Identify po natin no, kung ano yung mga reactions na meron doon sa forces natin. Then, ang gagawin po natin no, is mag-orient tayo ng X and Y axis natin and be sure lang na tama yung pag-orient po natin. Then, using yung mga results natin, we can analyze na yung mga joints natin. So, remember na kapag in compression, yung mga force po natin is moving towards our joints and kapag in tension naman, is moving away to our joints. So, para po mas maintindihan natin no, yung concept ni method of joints, apply po natin sa example. Sabi dito, determine the force in each member of the truss shown in the figure and indicate whether members are in tension or compression. So, ngayon po, no, pipili tayo, pwede natin kunin muna yung reaction forces. Pero I think, no, since kulang yung given natin, no, pwede naman tayo mag-involve muna or gumamit na ibang step.
For example, pwede tayo magsimula agad no doon sa joint B natin. So, drawing natin yung free body ni joint B. Then, ito po yung magiging free body diagram natin. So, paano po, sir, paano naging 45 degrees yun dito, yung angle natin dito? Alam natin, di ba, na ang triangle natin ay 180 degrees. So, alam natin kung ito ay 45 degrees, ito ay 90, ilan ang kulang para maging 180 degrees? Meron pa tayong 45 degrees natin. Then, ito po, no, ito yung sinasabi ko sa inyo, no, noong previous topics natin, paano tayo mag-a-assume ng direction. So, for example, ito po, no, yung 500 natin, meron tayong 500 newtons na going right. So, to counteract that, yung force natin, para masabi natin equilibrium, dapat meron tayong force na nagtutulak papunta sa left side. Kaya si FBC natin, no, is going to the left. And then, FBA natin, kung meron tayong force na going up, so dapat may force tayo na going down. Then, ano na yung next step natin after the free body diagram? We can start applying the equations of equilibrium. So, start muna tayo sa summation of forces along x. Anong forces ba yung may x component dyan? We have yung horizontal force na naka-apply kay B, which is 500 Newton to the right. Then, yung y component or yung x component ni ni XBC. Kaya lang, yung x component natin dito is nasa anong side siya? So, yung, kaya po sign siya, no, kasi siya ay nandun sa opposite nung angle natin. Kaya siya naging sine function. If nalilito pa rin po, kailan tayo gagamit ng sine and cosine, I suggest is balikan po natin, no, yung previous topic natin. Then, we have 500 newtons minus FBC times square root of 2 over 2 is equal to 0. So, 500, transpose po natin, no, sa kabilang side si FBC. So, 500 newton is FBC is equal to FBC square root of 2 over 2. Then, FBC times square root of 2 over 2 is equal to 500. Then, FBC is 707.1067812 Newton. Then, standard practice po natin, no, is stored value. Paki-store po yung value na yan, no, para gagamitin natin siya sa susunod na pag-solve natin. Then, indicate natin kung tension or compression. So, makikita nyo po, no, yung FBC natin, ang direction ng arrow natin is papunta doon sa joint natin. Therefore, ito ay in compression. Then next is summation of forces along y naman tayo. So, ang may y component lang dyan is si FBC and si FAB. So, kung ang ginamit natin sa x component is sine function, ang gagamitin naman natin ay cosine function, no? Kasi alam naman natin, nagpapalit lang yung dalawa na yan. So, we have FBC cosine 45 minus FBA. Makikita nyo po dito, no, nakasimplify lang, 0.21 lang yung correction po, no, ito ay 707.1067821 iyan, no. Nagkaroon lang ng typographical error dito po sa material natin, pero ito po ay naka-store function yan, ha. So, times cosine 45 minus FBA. So, we have 707.1067812 times square root of 2 over 2 minus FBA. Lipat natin, no, yung, kapag sinimplify natin to or sinolve natin, we have 500 Newton minus FBA is equal to 0. Therefore, FBA natin is 500 Newton. Then again, kailangan nating indicate kung tension or compression. So, ano ba ang direction ni FBA? Moving away doon sa joint natin. So, therefore, FBA is in tension. Tapos na po tayo, no, doon sa joint B. Proceed naman tayo sa ibang joint. Ngayon, doon tayo kay joint C. So, drawing natin si joint C natin. So, we have
So, 707.1. Then again, ito po, no, dito sa diagram natin, naka-rounded off siya, pero ito ay naka-stored value. So, sabi po ano kanina, di ba? Kapag i-drawing natin siya dun sa ibang member naman, kasi kung intention, yung in compression, yung ano natin, yung force natin kanina, dapat ang direction niya dito na pagdating sa ano natin is in compression pa din siya. So, paano siya magiging in compression? So, dapat moving towards the joint siya. Kaya makikita nyo dito, si FBC natin is papunta kay joint C. Then, kapag dating sa free body diagram, sabi nga natin, no, kung ito ay going down, dapat meron tayong force na magre-react sa kanya o sa opposite direction. Kung going down to, therefore, ito yung sa reaction natin kay member C or kay support C is going up. And then ito ay going down na going right. So to resist, si FCA naman dapat is going to the left side or to the negative x direction. Ngayon, meron tayo FBD, we can use the equation of equilibrium. Again, summation of force x along summation of forces along x is equal to 0. Ang may x component lang dito is si FBC and si FCA. So, negative FCA plus 707 sine 45 is equals to 0. So, negative FCA plus 707.21 times square root of 2 over 2 is equals to 0. Negative FCA plus 500 is equals to 0. Then FCA is equal to 500 Newton. Ngayon, si FCA, paano siya dito kay point C? At point C natin siya ay going to the left direction. So, kung going to left or moving away doon sa joint natin, therefore, ito po ay in tension. The next step is summation of forces along y is equal to 0. Kung sine 45 ulit yung ginamit natin kanina, so, therefore, ang naman natin dito is cosine 45. So, cy minus 707 cosine 45. cy minus 707 times square root of 2 over 2. Cy is equal to negative 500 Newton. Cy is equal to 500 Newton. Then next is, si Cy, alam natin na siya is yung ating reaction forces. So, hindi natin siya kailangan i-indicate no, kung tensile or compressive siya. Pero kung i-indicate mo, so since moving towards doon sa joint natin, so siya po ay compressive. Pero since reaction forces siya, no, we leave it as is, no, wala pong tensile or compressive. Then, for joint A, kapag drawing natin yung free body diagram natin, no, we have FBA is equals to 500, yung going up. FCA is equals to 500 Newton. So, dito po, no, napakadali pa rin, no. So, alam na natin na pag nag-assume tayo ng direction ngayon, is dapat opposite lang nung sa direction ng force natin. For example, no, si member FBA, kanina, kung babalikan nyo, no, yung previous slide natin, si FBA is going down, so dapat pag dinawin natin siya sa FBD natin is going up. Si FCA kanina is going dito, going to the left. So, FCA with respect kay joint A is going to the right. Then, to balance, no, or to be in state of equilibrium, dapat nagka-counteract yung forces natin sa isa't isa. So, FBA is going up. So, dapat si AF, yung forces natin kay A is going down. Yung kay AY, and then si AX naman po, no, is going to the left. So, summation of forces along X equals to 0. 500 Newton minus AX equals to 0. AX is equals to 500 Newton. Then, summation of forces along Y is equals to 0. 500 Newton minus AY is equals to 0. AY is equals to 500 Newtons.
So, proceed po tayo dun sa next example natin. Find the forces acting in all members of the truss shown in the figure below. So, ngayon, given tayo ng truss, no? So, I think kung makikita ninyo is parang familiar yung given natin. Kasi ito po is naging previous example na natin. Kaya lang ngayon, no, is pag-uusapan na natin lahat ng mga force na nararamdaman ng bawat member natin. So, given natin is yung figure. Required is yung force, internal forces acting on all the members. So, ngayon, drawing natin yung free body diagram. So, again, no, ang free body diagram natin is assumption lang siya. So, we can assume it going to the left, going to the right, going up. No, depende na yan sa inyo. Kapag mali, or kapag ang lumabas is negative, ibig sabihin mali lang yung sign natin. So, first, no, yung ito, yung at point A natin, we have a pin support. So, dalawa yung reaction. At yung ano naman natin, the support D is a roller, which is isa yung reaction. Then, ngayon is kailangan natin kunin no, yung mga reaction forces natin. So, summation of forces horizontal or along X is equals to 0. Ilan lang ba yung may force along X dyan? Wala. Ito lang, di ba? Si AT tsaka yung AX natin or AH. So makikita nyo, si AX, yung kay member C, meron tayong force na going to the right, which is 80 kN. So to counteract dyan, dapat yung assumption natin dito no, is going to the left, which is yun yung naging basis natin for the assumption. So AH or AX is equals to 80 kN. Then, hindi tayo pwede mag-summation forces along Y. Bakit? Kasi wala po tayong makakancel. Kasi di ba kung wala tayong makakancel, hindi pwede. Kasi kahit anong gawin natin dyan na summation of forces, wala tayong masasolve. So kung hindi pwede si equation of si summation of forces, we can use the moment, summation of moment. So dito, magmo-moment tayo kay point D. So we have negative 3. So bakit po naging negative 3 si AV natin? Clockwise positive po ang lagi nating orientation. Pag nag-rotate tayo dito, opposite direction. So, negative times moment arm times 3. Si AH ay cancel. Bakit? Kasi siya is along the same horizontal or line of action ng point D natin. Then, we have yung 50. So, nag-rotate tayo clockwise positive, negative. Bakit negative? Kasi opposite direction. Sumalubong siya doon sa rotation natin. Times the moment arm of 1 meter. Then, rotate tayo dito, clockwise positive. Same direction, so positive. So, plus 80 kN multiplied by arm perpendicular distance or moment arm na 0.75 meters is equal to 0. Then, negative 3 AV minus 50 kN meter plus 60 kN meter is equal to 0. Negative 3 negative 3 AV minus 10 is equal to 0. Lipat lang po natin, no? Ilipat lang po natin ng side, no, yung ano natin. So, correction lang po. Ito ay positive 10 to, no? So, negative 3 AV plus 10. This should be a positive. Yan na lang natin. Kasi we have negative 50. So, dapat negative 50 plus 60 is positive 10. Then, transpose natin sa kabilang side, no, yung 3 meters, yung 3 AV. So, we have 3 AV is equals to 10 kN meter. Divide both sides by 3 meter. We have AV is equals to 3.333 kN. So, kung positive naman po yung lumabas na side dito, ibig sabihin, tama yung assumption natin. Take note po, no, paki-store yung value nito. Then next is hanapin na natin yung mga force sa bawat member natin or pwede natin kunin pala muna yung reaction natin. Dito sa solution ko, ang ginawa ko, nag-moment ulit ako. Pero di ba pwede naman natin dito as previously discussed, pwede tayo mag-summation of forces na lang. So kapag nag-moment naman tayo kay A, we have negative 3
times RD plus 50 times 2 plus 80 times 0.75 is equals to 0. Then negative 3 RD plus 100 plus 60 is equals to 0. Negative 3 plus 160 is equals to 0. Transpose sa kabilang side, we have 3RD is equals to 160. RD is equals to 160 over 3. So, yung reaction force natin kay D is 53.33 kN. Paki-store po yung value natin dyan. Then, proceed tayo ngayon sa bawat force member natin. So, at joint A, ito yung magiging free body diagram natin. Then, ang given sa atin dito no, is yung slope ng line natin. So, again, pwede naman tayong, kung hindi angle yung given, we can use the slope of our line. So, ito yung free body diagram ni joint A. So, ngayon, kung meron tayong negative force na going to the left, which is yung AH natin, dapat meron tayong force na nagka-counteract sa kanya na going to the right. Yun si FAE. Then, FAB natin, no, technically, so kailangan i-counteract niya yung force down natin. So, dapat siya ay going up. Ngayon, na-drawing natin yung free body diagram. Pwede na tayo ulit mag-summation of forces. So, summation of forces vertical equals to 0. Ang may vertical component lang dito is si FAB and si vertical reaction natin kay A. So, again, ano ba yung natin? Vertical, design function natin. Ano ba yung sign? Opposite over hypotenuse. Ano ba yung opposite dito? Opposite side natin is 3. Hypotenuse natin is 5. So, 3 over 5 FAB is equal to 3.33 kN. Sir, saan nanggaling yung 3.33? Yung ito po, no, yung vertical reaction natin dito. Sir, paano naging positive? Di ba dapat negative? Transpose lang siya directly sa kabilang side. Then, divide both sides by 3 over 5. FAB is equals to 5.56 kN. Then, ano yung niya? Since si FAB is going to the right, going away, palayo doon sa joint natin, therefore, siya is in tension. Then, we can use summation of forces horizontal na is equal to 0. So, ang may horizontal component natin is si AH, si AE, FAE, tsaka si FAB. So, FAE plus 4 over 5 FAB is equals to 80. So, saan nanggaling si 4 over 5? So, horizontal component, so cosine function, based dito sa FBD natin. So, adjacent over hypotenuse, ito yung adjacent side natin, 4, and hypotenuse is 5. Then, sir, bakit yung 80 natin naging positive? Again, dinirect lang siya dito sa solution, no, na transpose na sa kabilang side. Since FAB is a known value, substitute lang natin siya dyan, no? Substitute natin si FAB as 5.56 kN. Then, substituting natin, no? Ang gagawin natin, lipat natin sa kabilang side para ma-isolate ito si FAE. Ito ay magiging minus. So, FAE natin is equal to 75.56 kN. Again, in tension siya. Bakit? Moving away doon sa joint natin. Then, proceed tayo kay joint B. So, dito, alam natin, nandito si joint B, di ba? So, ano mapapansin nyo pagdating sa free body diagram natin? Pagdating po sa ating free body diagram, kung kanina, in tension siya dito, dapat pagdating dito, tension pa rin siya. So, kung dito, moving away siya kay joint A, dito, moving away siya kay joint B. Then, kapag meron tayong force na going down and going to the left, so dapat may force tayo na going right and going up. Ito po yun. Kaya yung pag-assume natin dito, FBC is going to right and FBE is going up. So, ano yung next step na gagawin natin? Again, paulit-ulit lang tayo dito. Equation of equilibrium. Summation of forces horizontal is equal to 0. Ang may horizontal component lang dyan is si FAB and FBC. So, ano po natin, no? FBC. So, FBC minus
negative FBC plus, negative FAB plus FBC is equal to 0. Yung x-component ng FBC natin, ng FAB natin. Kaya lang, di ba, ang nangyayari, ang hinahanap natin is si FBC. So, ilipat lang natin sa kabilang side si FAB. Kaya po nangyari dito is naging positive na si FAB natin. So, FBC is equal to 4 over 5 FAB. Since FAB is a known value, pwede natin siyang i-substitute na lang. So, FBC is equal to 4 over 5 times 5.56. So, FBC is equal to 4.45 kilonewton in tension. Nakuha na natin si FBC. Pwede natin makuha si FBE. Paano po yun? Summation of forces vertical naman. So, summation of forces vertical is equal to 0. So, ang formula natin dyan is FBE minus FAB is equals to 0. Then, FAB natin, lipat natin sa kabilang side to solve for FBE using naman yung sine component nito or yung y component. So, FBE is equals to 3 over 5 FAB. So, FBE is equals to 3 over 5 times 5.56 kilonewton. So, FBE is equals to 3.34 kilonewton. So, paano siya naging compression? Compression siya kasi ito ay papunta doon sa joint B natin. Next is proceed tayo kay joint E. So, dating kay joint E, ito naman yung magiging free body diagram natin. Ito is FBE. So, FBE is equals to 3.34 kilonewton. FAE, ito is yung opposite direction lang noon sa kanina, yung force natin going right. So, kung intention siya, dapat intention pa din siya dito. Then, ito is kung in compression. So, dapat yung FBE natin is in compression pa din. Kaya ito ay papunta dito sa baba. Ngayon, kung meron tayong X force na going to the right, or going to the left, dapat may counteraction ng isang member natin. Kaya nagkaroon tayo dito, ang assumption natin dito is going to right. And then, dito naman kung merong going down, dapat meron tayong going up, which is si FCE. Then, ulit lang po tayo na repetitive step na lang tayo dito. Summation of forces horizontal and summation of forces vertical. So, summation of forces vertical is equal to 0. We have 3 over 5 FCE is equal to, ito po ay FBE. So, bakit 3 over 5 FCE natin? Kasi po, ito ay yung ating sine component or y component natin. Then, 3 over 5 FCE is equal to 3.34 kilonewton. Divide both sides by 3 over 5. Wherein ang nangyari dito, alam natin kapag nag-divide tayo ng fraction is magiging reciprocal ito and magiging multiplication po. And then, moving away siya doon sa joint natin. So, alam natin na ito ay intention. Solving for FCE. FCE is equals to 5.57 kilonewton in tension. Then, summation of forces horizontal is equal to 0. Yung x component naman ni FCE plus FAE plus yung FFE natin, Then, ang natin dito, parehas going right. So, positive yon. Then, nilipat na natin agad si FAE sa kabilang side. Kaya siya naging positive dito. Then, substitute natin si FCE. FE plus 4 over 5, 5.57 kilonewton is equal to 75.56 kilonewton. FE is equals to 75.56 kilonewton. Ito po, lipat natin, transpose natin sa kabilang side, kaya siya naging negative. So, minus 4 over 5 times 5.57. FFE is equals to 71.1 kilonewton in tension. Again, paano siya naging in tension? Moving away po doon sa joint natin.
So, kailangan lang po natin tandaan dito no, kapag kay method of joins, kung sa una pa lang po nagkamali na tayo, sad to say, ang mangyayari is mali na lahat yung magiging sagot natin. Kasi di ba doon pa lang sa una, mali na tayo, continuous natin po gagamitin yung mga values na nakukuha. So, be sure po no, na natama yung mga, i-double check po natin palagi no, yung mga sagot natin. Then, at joint F, ito yung free body diagram natin. So, FFE, so kanina, alam natin na siya ay intention, so dapat intention pa rin siya dito. So, yung ano natin dito is going to the left. Then, si FDF natin, kung going to the left, to dapat going to the right. Kung meron tayong force na 50 kilonewtons dito at force F going down, si FCF, pwede po natin i-assume na going up. Then, summation of forces vertical equals to 0. Wala naman tayong eco-component method dito. Bakit? Nasa x and y axis lang mismo yung forces natin. So, FCF is equals to 50 kilonewtons. Then, ano yung ano natin kay FCF? Siya ay intention gawa ng moving away doon sa joint natin. Then, for FDF, ganoon naman ulit tayo. Summation of forces horizontal equals to 0. So, FDF minus FFE is equals to 0. FDF is equals to 71.1 kilonewton in tension. Again, in tension kasi, moving away doon sa joint natin. Then, at joint C, ito na po yung diagram natin. So, kung si FCF kanina, no, is in tension, so dapat in tension pa rin siya dito, going away. Si FCE natin is in tension, so dapat going away siya. Si FBC natin kanina is in tension, so moving away ulit siya. Then, kung makikita nyo po, no, malaki na yung magnitude of force natin na going to the left. So, dapat, to balance out, no, meron tayong force na going to the kung meron tayong magnitude dito, I mean na force na 80 kN na going to the left, si FBC natin and si FCE, no, kapag tinignan natin siya, sinolve natin mentally, hindi pa sapat yung magnitude niya to balance yung 80 kN na given na force. Kaya si FCD, no, is kung i-drawing natin siya dapat is going to the left, no, para mabalance ito. So, kung going to the left si FCD, alam natin na siya ay in compression. Kasi bakit? Papunta siya kay joint C. Then, next step po natin, no, is summation of forces horizontal is equals to 0. Then, ano-ano yung may mga horizontal component dyan? Si BC, si CE, tsaka si CD. So, substitute lang natin no, kung going to the left. So, alam natin negative. So, negative 4 over 5 FCD. So, again, kinuha lang po natin no, yung x component ni FCD. Minus 4 over 5 FCE. Kasi yung x component ni FCE. Minus FBC. Si FBC is going to the left. Plus 80 kN is equals to 0. Then, substitute lang po natin yung mga known values. Kasi nasolve na natin yan kanina. Negative 4 over 5 FCD minus 4 over 5 times 5.57 kN minus 4.45 kN plus 80 kN. Then, lipat po natin no, si FCD sa kabilang side para maging positive. So, FCD, 4 over 5 FCD is equals to negative 4.456 minus minus 4.45 plus 80 kN. So, alam natin si 4 over 5, we can rewrite it as 0.8 or pwede naman i-leave nyo siyang as is, no? Bahala na po kayo dyan. Is equals to 71.1 kN. FCD is equals to 71.1 kN over 0.8. So, FCD is equals to 88.87 kN. Pero alam natin na ito ay going to the joint. So, moving towards the joint. So, ito ay in compression. Ngayon, is summation of forces vertical naman tayo. So, ang may vertical component dito ay si CE, si CF, and then si CD.
So we have 3 over 5 FCD is equals to 3 over 5 FCE plus FCF. So again, no, saan po nakuha si 3 over 5 dito? Yan lang po is yung ating mga Y component ng members natin. So we have 3 over 5 times 88.87 is equals to 3 over 5 times 5.57 plus 50. So 53 kilonewton is equals to 53 kilonewton. So dito po, no, wala naman na tayo kailangang hanapin kasi nakuha na natin si FCD. Kaya lang, kailangan nating i-check. Itong checking part naman is hindi siya necessary, pero maganda siyang practice po, no? Bakit? Kasi kapag hindi siya nag-equal dito, therefore, may mali tayong mga na-solve na value. So kung makikita nyo po dito, no, si FCD is nag-equal siya doon sa sum nung CE and CF component natin. Kung nag-equal sila, therefore, tama po yung na-solve natin na value. Pero again po, no, pagdating sa mga assessments, si checking naman po is hindi na siya necessary part, no, nung sa solution natin. Pero wala namang masama kung we can practice na i-verify kung tama yung mga sagot natin. Then at joint D, si joint D kasi, no, is na-solve na natin siya. Si FCD, na-solve na rin natin. And si FDF. Pero again, pwede natin siyang i-check, no, kung tama yung nakuha nating value. Again, si checking po is an optional part of your solution. So, since nag-equal po, no, yung sagot natin, therefore, tama yung mga initial value natin. Kasi ang maiwasan naman natin, no, kapag nag-checking tayo, kapag hindi nagtugma yung mga sagot natin, hindi nag-equate sa isa't isa, ibig sabihin, meron po tayong mali doon sa solution natin. So, ang mangyayari naman doon is pwede natin siyang hanapin para ma-verify natin or ma-check natin kung saan tayong part nagkaroon ng error. Ganun din po, no, kapag nag-summation forces vertical tayo, nag-equate or nag-equal yung sagot natin. So, therefore, tama po yung mga values na na-solve natin. So, to give the summary nung ano natin, no, i-drawing lang natin yung free body diagram. Then, ilagay natin yung mga forces na na-solve natin with their corresponding direction, kung tensile or if compressive. Then ngayon, no, introduce ko kayo sa second step, second na type ng solution natin. Ano naman to? Method of sections. Ito naman po, no, si method of section. Ito, ang magagamit nyo siya, yung pros nga, no, is pwede nyo siya magamit doon kapag may pinapahanap lang na forces sa specific members. Which means, hindi sa lahat ng, yung hindi hinahanap, no, yung forces nung lahat ng member ng trusses natin. Pero ito, no, si method of section is medyo nakakalito siya as compared doon sa direct type of solution na ginagamit natin kay method of members. Kasi dito, mag-apply na rin tayo ng moment, tsaka medyo complicated na, no, yung iba doon sa magiging solution natin. Kasi bakit? Tayo magde-determine kung saan tayo mag-moment, kung saan tayo magsi-section. So sabi dito, in this method, we will cut the trusses into two sections by passing a cutting plane through the members whose internal force we wish to determine. This method permits us to solve directly any member by analyzing the left or the right section of the cutting plane. So kung doon sa ano natin, no, kung ang bawat doon sa pagdating ng pag-analyze ng bawat member natin, kung ang ginagamit natin sa method of Jones is summation of forces horizontal and summation of forces vertical, dito gagamit na tayo ng pangatlong equation of equilibrium, which is the summation of moment. Because we can only solve up to 3 unknowns, it is important not to cut more than 3 members of the trusses. Depending on the type of truss and which members to solve, one may have to repeat method of section more than once to determine the desired forces. So dito, for example, no, hindi magkakadikit yung member na pinapahanap sa atin, which means na pwede tayo mag-methods of section ng multiple or maraming beses doon sa isang
problem natin. So mamaya naman po no, i-apply natin to sa example para mas madali pa rin nating maintindihan. Procedure for analyzing a truss using the methods of section. So again, no, free body diagram, kailangan i-drawing, then kailangan natin mag-decide kung paano natin hahatiin yung trusses natin. So syempre dapat kapag hindi tayo basta-basta magsi-section, kailangan kapag nag-section tayo, nandun yung mga force na pinapahanap sa atin. Then before isolating the appropriate section, it may first be necessary to determine the truss support reaction. So, kailangan pa rin yung reaction forces is ma-solve natin or ma-identify na natin kung ano yung value. Then, draw the free body diagram of that segment of the section truss, which has the least number of force acting on it. Use one of the two methods described above for establishing the sense of unknown member. Para po mas maintindihan natin si method of sections, apply natin siya dun sa example. So, find the force acting in members BC, CE, and CF of the truss shown in the figure below. So, ito po no, yung truss natin dito is parehas pa rin dun sa truss dun sa previous example natin. So, dito papakita lang natin, ang kaibahan lang no, is may specified member lang na pinapahanap. Member BC, CE, and EF. So, again no, unang gagawin natin is i-section natin. So, nasan ba yung mga pinapahanap? Kailangan kapag nag-section tayo, no, is nandoon syempre yung mga point of interest na pinapahanap sa atin. For example, ito, nag-section tayo at A. Between dito no BC. Kapag hinati natin siya, nandito ba yung mga unknowns natin na hinahanap? Yes, nandito siya. We have BC, EC, and EF. And dapat daw na kapag nag-section tayo, hindi lagpas sa 3 yung unknowns na hinahanap natin. So, ano lang ba yung mga unknowns doon? So, di ba 3 lang sakto, so equal to 3. So, ibig sabihin, pwede tayo mag-proceed kay methods of section. Then, syempre, hanapin muna natin no, yung reaction forces natin. Bakit? Kasi kulang tayo ng force dito. Oh. Involved sa atin si force D. So, pag nag-section tayo, hanapin muna natin yung reaction. Diba? Kanina, nasolve naman na natin yung reaction. So, repeat lang natin yung step. So, yung reaction natin dito is 53.33 kilonewton. So, dito, napipili kasi kayo kung saan nyo yung gusto nyong gamitin na section. So, dito, ang pinili ko syempre is, ito na, yung right side. Bakit? Kasi may mga given na force tayo dito. Unlike kung dito tayo, no, kung walang given na force, is mas mahihirapan po tayo. Then, next is, okay, so ngayon po, na-section na natin siya, hanap na natin yung reaction forces, pwede na tayong mag-moment. So, saan po tayo mag-moment? Doon tayo mag-moment kung saan, again, no, marami tayong force na makakancel. Kapag dito ba ako nag-moment kay, dito ako nag-moment, sabihin natin, no, kay point E. Ano yung mga force na maka-cancel sa akin? Ang maka-cancel sa akin dito is ito, yung CE natin, tsaka FE. Then, makukuha ko si BE. Kaya dito ako mag-moment. So, kapag nag-moment tayo, so again po, no, kapag nagano tayo, magiging ganito yung free body diagram natin. So, drawing lang natin. Ito yung point E natin. So, ganito po kasi yung itsura niyan, no, technically, nagputol tayo. Then, hindi na natin i-consider, no, yung ibang portion natin. So, dito, ito yung isang member na hinahanap sa atin, BC, ito si EF, ito si EC. Kapag nag-moment ako dito, ano yung mga maka-cancel na force sa akin? Maka-cancel sa akin si EF. Bakit? Yung line of action natin ni EF is naka-align siya dito kay point E. Then, si EC is maka-cancel din. So, therefore, pwede ko ma-solve si BC. Kaya dito ako magmo-moment kay E. So, summation at moment at E,
We have 0.75 FBC. So, bakit saan nanggaling ang 0.75? Kasi po, di ba, kung ito x-component tayo, alam natin ang perpendicular distance niya is dapat nasa y. Then, ang assumption natin dito, direction natin is, ang direction ng force natin dito is ito po, going to the left. So, kapag nag-moment tayo, clockwise positive, so ano po mangyayari? Opposite direction, so negative times 0.75. So, minus 2 times FRD. Yung reaction force natin. So, bakit negative? Kasi po, opposite direction. Plus 0.75 times 80. Bakit positive sa 80 kN? Same direction doon sa rotation natin. Plus 1 times 50 kN. FRD, or reaction natin at D, is a known value. So, we can substitute. Negative 0.75 FBC minus 2M. 2 meters times 53.33 plus 60 plus 50 is equals to 0. So, negative 0.75 minus 106.66 plus 110 is equals to 0. 0.75 FBC is equals to 3.34 kilonewton. Divide both sides by FBC. FBC is equals to 4.45 kilonewton in tension. So, bakit po siya in tension? Kasi di ba ang kino-consider natin dito is ito, hindi naman kasama na si point B nung nag-section tayo, di ba? Hinati siya din disregard. So, with respect tayo dito kay joint C. Anong direction ni FBC? Going away kay joint C, kaya ito po ay naging in tension. Then next is, mag-moment naman tayo kay C. Bakit? Pag nag-moment tayo kay C, ano naman ang maka-cancel? Kapag nag-moment tayo kay C using the same FBD, cancel si BC, cancel si EC, masosolve natin si EF. Then, cancel din po itong 80 kN natin kasi along the same line of action. So, we have, pag nag-moment tayo dito, so again, no, assumption natin kanina, doon sa direction ni EF is going to the right, going to the left siya. So, kapag nag-rotate tayo dito, so same rotation, so alam natin na siya ay positive. So, negative, perpendicular or moment arm natin, or perpendicular distance is 0.75 times EF minus 1 RD. Kasi bakit negative? Nag-rotate tayo dito, same direction negative. Sir, saan napunta si 50 kilonewtons tsaka si 80? Di ba same line of action sila doon sa joint C natin? Dumadaan sila sa joint C. So, cancel out po sila. Then, transpose natin no, sa kabilang side yung RD natin. So, 0.75 EF is equals to 53.33 times 1 meter. Divide both sides by 0.75 meter. FEF natin is 71.11 kilonewton in tension. So, kanina hindi ko po pala na-specify no, doon sa FBD natin. Yung assumption kasi natin kanina ng direction, lahat is palayo doon sa joint natin. So, kung palayo sa joint, kung palayo siya doon sa joint C natin, siya ay in tension. Then, ano yung next na hanapin natin? Pwede tayo ngayon mag-summation of forces vertical kay joint C. So, bakit? Kasi, ang present na lang na force natin doon is we have yung FCE natin. Meron tayo ng 50 kN, tsaka yung RD natin. Sir, bakit hindi na natin sinama si CD? Eh, di ba meron pa siyang vertical forces dyan? Again, take note, method of sections tayo. Ang kino-consider lang natin dito is yung force na nandun sa free body diagram na natin kanina. Eh, di ba ang free body diagram natin, kapag method of section is ito na lang siya.
Ito lang po mismo, itong buo na to. So, kung ano lang yung present na forces, doon yun lang yung pag-uusapan natin dito. So, we have, so, sir, saan nanggaling si 3/5? Doon pa rin siya nanggaling dito sa ratio nung triangle natin dito, yung sa slope natin. Hindi lang siya naka-indicate dito, nalimutan no sa presentation, pero doon pa rin po siya nanggaling. So, we have negative 3/5 FCE minus 50 plus RD is equal to 0. Negative 3/5 FCE minus 50 kilonewton plus 53.33. So 0.6 FCE is equals to 3.33. Divide both sides by 0.6. So FCE is equal to 5.55 kilonewton. Kaya lang, FCE natin is alam natin na going away doon sa joints natin. So ito ay in tension. Proceed tayo no sa another sample problem natin para mas ma-appreciate natin si method of section. So, given tayo ng truss dito, pinapahanap sa atin is si member DF, DG, and EG. Wherein dito sa problem natin, no, si reaction forces ay ibinigay na yung value natin or yung value ng reaction forces natin. So, mapapadali yung pagdating sa solution natin. So, si DF, DG, and EG, hanapin muna natin siya. Saan siya nagfo-fall? Ito po, di ba? Si DF, andito si DG, andito si EG. So, pwede akong mag-section dito. Pwede akong mag-section dito sa side na to. Regardless, no, dapat parehas yung value natin kung saan tayo mag-section. Then, ang ginawa po, no, is nag-section tayo dito, then ang kinonsider natin na side is ito, yung right side natin. Dito po tayo nag-section. Ito. Then, kinonsider natin yung right side. Then, nag-assume tayo ng direction ng mga forces natin. So, dito, makikita nyo, no, pinili natin yung section to the right. In-assume na direction ng force natin is going to joint F, moving to joint G, then moving away kay joint G naman yung EG natin. Given tayo dito ng side natin, no, na 4 meters. So, paano naging 4? We have 4 panels at 4 meters. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 divided by 4 segments equals to 4 meters. Kasi given sa atin, di ba, 16 meters. Kaya yan naging 4. Given tayo dito ng height natin na 3 meters. So, doon natin nakuha yung elements nito nung sa slope natin. So, kung meron tayong height na 3, meron tayong adjacent side na 4 to solve yung hypotenuse natin o using Pythagorean theorem, we can solve na ito ay 5. So, doon po nanggaling yan. Then, ngayon, no, pwede natin siyang i-apply doon sa, pwede natin i-apply yung method of section. So, again, ito yung free body diagram natin. So, summation of forces, vertical muna tayo. So, bakit tayo magsa-summation of forces vertical? Kasi doon, makukuha natin, no, yung vertical component ni FDG. Bakit? Kasi, di ba, ang given lang sa atin dito, horizontal naman si FDF, si FEG, then known value si yung horizontal reaction, vertical reaction natin kay H. So, we have, so ito, sir, bakit negative yung FDG? Vertical. Negative siya kasi pababa. So, minus 120 plus 210 equals to 0. Then, kunin natin yung vertical component. Ano ba ang vertical component natin? Diba, sine function. So, sine is equals to opposite over hypotenuse. Opposite side natin is 3, hypotenuse is 5. Doon po nanggaling si 3/5. Then, simplify natin ng 120 minus plus 210. We have 90 kilonewton. Then, lipat natin. So, we have negative 3/5 FDG plus 90 is equal to 0. Lipat natin sa kabilang side si FDG. So, we have 3/5 FDG is equal to 90 kilonewton. Divide both sides by 3/5. Dito, ginawa, pinakita pa yung detailed solution. Minultiply muna both sides by 5 to cancel yung denominator natin dito. Then, tsaka tayo mag-divide over 3. So, 3 FDG is equals to 450.
FDG is equals to 150 kilonewton. So, with respect kay point G, so ano po siya? Tensile or compressive? Siya ay compressive force natin. Kasi moving towards our joint G. So, nakuha na natin si DG. So, ano next na natin gagawin? Pwede tayo mag-moment kay D. Kapag nag-moment tayo kay D, ano mangyayari? Ano yung mga maka-cancel na force natin? Cancel si DG, cancel si DF. Therefore, matitira sa atin is si FEG. So, kapag nag-moment tayo dito, clockwise positive, si 120 is same direction ng rotation. So, positive or siya ay positive. Multiplied by our moment arm na 4 meters. Then, si FEG naman natin, nag-rotate tayo dito. Same direction ng rotation. So, positive. Moment arm natin is 3 meters. Then, yung sa reaction natin is opposite direction. So, negative with a moment arm of 8 meters. 8 meters yung layo niya pagdating kay point D. Kaya pagdating dito, no, ito po yung ano natin. So, FEG times 3. Kasi same direction siya. Minus 210 times 8 plus 120 meters. Ang moment arm natin is 4 meters is equals to 0. So, FEG is equals to 1,680 minus 480. FEG is equals to 3 is equals to 1,200. Divide both sides by 3. FEG is 400 kilonewton. Kaya lang, indicate natin kung intention or compression. So, FEG natin, moving away siya doon sa joint G natin. So, ito ay in tension. Then, movement naman tayo kay G. Kapag kay G tayo nag-movement, ano mangyayari? Cancel naman si DG, cancel si EG. Matitira sa atin is yung DF natin, which is yung isa pa natin na hinahanap. So, nag-moment tayo dito kay G. Okay, moment tayo kay G. Yung FDF natin, no? Same direction ba siya dun sa ano natin? Clockwise positive tayo kay G, no? So, nag-moment po tayo kay G. Correction po, no? Ito ay positive. Then, dapat ito ay negative. So, nagkaroon po ng typographical error no dito sa ano natin. So, paano siya naging positive yung FDF natin? So, moment tayo kay G. Same direction po yung rotation natin. So, positive. Then, si 120 kilonewton is cancel out. Bakit po? Same line of action tayo nung at dumadaan siya kay point G. Si DG is cancel out. Ganun din si EG. Then, clockwise positive. So, negative direction po, no? Since opposite direction, so dapat negative is equals to 0. Then, FDF is equals to 3 is equal to, FDF times 3 is equals to 840. Divide both sides by 3 meters. FDF natin is 280 kilonewton. Then, FDF natin is papunta kay joint F. So, ibig sabihin siya ay in compression. Yun po yung ating method of section. Ngayon, pupunta tayo dito sa last natin, no? Which is yung frame analysis or method of members. Si frames naman po, no, is combination lang siya ng columns and beams natin. Normally, no, is made ng reinforced concrete kapag ang pinag-uusapan natin ay reinforced concrete or steel kapag ang pinag-uusapan natin dito ay mga buildings. Pag sinabi po natin columns, no, ito yung ating mga vertical component. Then kapag si beams naman po ay yung horizontal component natin. Kasi 'di ba ang columns natin is ayan po, 'di ba? Yan yung mga columns, mga nakatayo. And then halimbawa ito yung ground natin, naka-fix sila diyan. Then yung beams naman natin, no, is yun yung vertical component natin. I mean yung beam natin is yung ating mga
horizontal components. Pagdating kay method of members, no, ang mangyayari po dito is ihiwalay natin yung 3/4 member in general or non-axial member that is not simply in tension or in compression. So, dito po, no, frames are pin-connected structures with some or all members are 3/4 member. To analyze a frame, we can disconnect the 3/4 member from the structure and draw the FBD diagram of the member. This approach is called the methods of member. So, ang ginagawa po natin dito, no, is paghihiwa-hiwalayin natin yung bawat member nung mga frames na meron tayo. So, mamaya, para po mas maintindihan, no, i-apply natin sa example. Then, dito, ang ginagamit po natin na equation of equilibrium is tatlo. Summation of forces horizontal, summation of forces vertical, and summation of moment natin. Lahat po yun is equal to 0. For example po, no, ito yung mga members natin. So, kapag 2 points or axial member lang, pwede nating isabihin, no, na yung force natin, pwede nating i-resolve, no, yung reaction natin ng forces natin into 1. Pero kapag non-axial member po siya, so ang mangyayari, no, is i-resolve natin into components yung mga forces na meron tayo. We have horizontal and vertical components. So for example, ito po yung mga tinatawag natin na frames. Kung matatandaan nyo, no, ito yung kanina doon sa previous slide natin. So dito po, kung makikita nyo, pwede natin siyang himayan into ilang members. Tatlo. We have member DA, member BE, and member CF. So para mas maintindihan, i-apply po natin sa example. So given tayo dito ngayon ng frame natin. So ilang members meron yung frame natin? Yung frame po natin ay merong tatlong members. Ano yon? Member AE, member AF, and member BD. Kaya lang, meron tayong pin dito kay A, may pin tayo kay B, meron tayong pin kay C, meron tayo ditong pin kay E, meron tayo dito kay F na nandun naman sa, yun yung mga supports natin. No? We have a pin support and roller support. So first, isolve muna natin yung reaction forces natin. Kung alam natin ito ay pin member or pin support, we have two reactions. Kapag roller naman, alam natin na isa lang. So again, we can simply assume the direction of the reactions. Kapag negative lang yung side na lumabas, ang ibig sabihin lang is mali yung assumption natin. And pwede nating i-fix yun. So hindi po tayo dito pwede mag-summation of forces lang basta-basta. Bakit? Kasi po wala tayong masasolve dyan. Bakit? Dahil hindi natin maka-cancel out, no, yung EY natin and yung force F natin. So kapag nag-moment tayo kay A, may mga maka-cancel po tayong forces. Ano yon? Maka-cancel si E. Then masasolve natin yung reaction F natin. Pwede rin naman kay ikaw yung mag-moment. Wala rin naman po problema doon. So 2,4 times yung moment arm natin na 3.6 meters minus F. So bakit minus po yan? Clockwise positive ang moment natin, opposite direction, times the moment arm of 4.8 meters. So 8,640 minus 4.8 is equals to 0. Divide both sides by 4.8. Yung reaction force natin, no, na F is equals to 1,800 newtons. Then, summation of force along Y. Pwede tayo mag-summation of forces. Summation of force along Y is equals to 0. Negative 2,400 kasi going down, plus 1,8 plus EY equals to 0. EY minus 600 is equals to 0. EY is equals to 600 Newton. Then EX is equals to 0. Bakit EX equals to 0?
Kasi wala naman tayo ibang force na nag-a-act doon kay x-axis. So ngayon, kailangan natin i-drawing yung FBD. Consider lang muna natin si member BCD. So makikita nyo po, nung pinaghiwalay natin, di ba sabi natin, i-resolve natin siya into two force member. Alam natin na pin support siya, so kung pin connected, meron tayong dalawang force. Kung ang assumption natin dito, yung BX component, yung X component ni B is going to the left, ang BY naman natin is going down. Ano mapapansin nyo dito? Since present siya dito, so dapat opposite yung direction niya. Kagaya nung sa trusses natin. So si BX naman po, with respect dito kay member AE, ang magiging direction niya is going to the right and going up naman. Ganon din po pagdating no kay CY natin tsaka kay CX. Kung dito going kay member BCD, going up and going left, right. Pagdating dito kay member ACF naman is going right and going down siya. So kapag nag-moment tayo kay B, ano po mangyayari? Cancel, kapag kinonsider natin si member BCD, pag nag-moment tayo kay B, cancel si CX, cancel si BX, cancel si BY. Matitira sa atin ay si CY. So, masasolve po natin siya. So, we have clockwise positive movement tayo. 24 times 3.6 minus CY times 2.4. Yung mga lengths naman po natin ay given na doon sa diagram natin. So, H640 minus CY is equals to 0. Divide both sides by 2.4. CY natin is equal to 3,600 Newton. So, yung CY natin, no, kapag moving away siya dun sa ano natin, pin natin, so, intention siya. Then, next is summation of forces along X. Ano po mga force yung meron tayo along X? We have BX and CX. Ngayon, masasolve ba natin siya? Hindi po natin siya masasolve. Bakit? Kasi unknown pa yung values natin sa kanya, hindi natin alam. So, negative bx plus cx equals 0. We can only say na bx is equals to cx. So, mamaya po nung magkakaroon niya ng value kapag natapos na natin i-analyze yung frames natin. Next, mag-moment naman tayo kay C. Kapag nag-moment tayo kay C, ano po yung mga cancel? Cancel si CX, cancel si CY, cancel si BX. Matitira ay si BY. So, moment tayo dito, clockwise positive. Yung BY natin is negative, no? Kasi opposite direction. Then, yung 2,4 natin is positive since same direction siya. So, we have 28824 times 1.2 minus BY times 2.4. So, 2880 minus 2.4 BY is equals to 0. Transpose lang po natin sa kabilang side. Then, divide both sides by 2.4. BY is equals to 1,200 Newton. Nakuha na natin si BY. Ang kailangan naman natin hanapin ngayon ay si CY. Kailangan mo pa bang mag-moment? Yes, pwede ka pang mag-moment kay si CY natin is na-solve na natin. And then si BY is kumpleto na rin po tayo dito sa figure natin. So, pwede na tayo mag-consider ng iba ng free body diagram natin. So, ngayon, consider natin si member ABE. Ito naman po na yung consider natin, member ABE. Pag nag-moment tayo kay A, ano mangyayari? Cancel si AX, cancel si BY, cancel si AY, cancel yung 600 Newton natin dito na reaction. Matitira lang sa atin is si BX. So, negative BX times 2.7 meters equals to 0. BX is equals to 0. So, ngayon, kung BX equals to 0, di ba kanina sabi natin BX is equals to CX. Therefore, alam natin si CX ay 0 din. Pero mamaya nababalikan natin siya. So, summation of forces along X equals to 0. Ano bang may X component lang sa atin? Si BX and si AX. So, therefore, we can say
bx minus ax equals to 0. 0 minus ax is equals to 0. Ax is equals to 0. Then, summation of force along y tayo. Negative ay plus by plus 600 is equals to 0. Take note, si by, na-solve na natin siya kanina. So, pwede natin siyang i-substitute dito. So, negative ay plus 1, 2 plus 600 is equals to 0. Ay is equals to 1,800 Newton. So, correction lang po pala, kanina sabi ko, pagdating sa reaction, di ba, hindi na natin dapat, kanina di ba, in-specify pa natin kung tensile or compressive. Pero since nandun tayo nakafocus sa mga support natin sa pins, hindi na natin sila kailangang indicate kung tensile or compressive. Isa pa, pinapahanap lang naman sa atin is determine the components of each forces acting on each the member of the frame shown. Ngayon, consider again natin si BCD. Balikan lang natin kanina. Summation of forces x equals to 0. Kung na-solve na natin na si Bx ay 0, therefore, Cx is equals to 0. Then, for free body member, ACF, gamitin natin siya for checking. Gamitin natin si CF for checking na lang. Kasi na-solve na natin lahat eh. Na-solve na natin si AX, si AY, si BX, si BY, si CX, tsaka si CY. So, for checking purposes na lang siya. Again, si checking po is hindi siya required, pero malaking tulong siya kapag ginawa natin. Pag nag-moment tayo kay C with members ACF, so, pag nag-moment tayo dito, cancel si CX, cancel si CY, matitira sa atin is AX and AY. AX, AY, pati po yung force F natin. So, negative 1,800. Ito po siya, yung natin. So, bakit negative? Clockwise positive tayo, opposite direction. Perpendicular distance natin is 2.4 meter. Then, AY, ang perpendicular distance natin, again, kay Y is 2.4 meters. Plus AX times 2.7 meters. So, substitute natin yung mga value. Negative 1,800 times 2.4 plus 1,800 times 2.4 minus 0 is equals to 0. Therefore, 0 is equals to 0. So, ibig sabihin, kung nag-equals to 0, in equilibrium sila. And tama po yung naging solution natin. So, kailangan lang natin tandaan kapag methods of member, ihimayin talaga natin kung halimbawa 4 yung member na yan, meron tayong 4 na free body diagram na need natin i-consider. And diyan po nag-end yung topic natin na analysis of structures. So, if meron pong hindi maintindihan na portion doon sa video natin, pwede naman po natin balikan yung mga previous topics natin. Kasi hindi naman po yan mawawala. Nandyan lang siya. And para po ma-practice natin, pwede natin gawin dito is, kapag doon po sa solving na part, is we can pause and play yung video since ito ay recording video naman, para at least makasabay tayo doon sa pagsasolve natin. And again, dyan po nag-end yung topic natin na analysis of structures.